Ayan po si ate, umiiyak nga dahil nga nagbayad sila ng rebooking. Asa ba sinasabi nilang bagong bayani ang mga OFW? Nang lumo si Kaagapay Kabong kontra sa sitwasyon ng ilang mga overseas Filipino workers sa airport. Nilapitan kasi ito ng isa sa mga overseas Filipino worker na hindi nakasakay sa eroplano dahil sa napakahaba ng pila sa immigration. Ani kasi immigration. Pero hindi umano sila pinapapasok ng mga staff ng Philippine Airlines dahil sarado na umano ang gate sa pasukan ng eroplano. Ayon pa sa sumbong ni Kabayan, masama umano ang loob nila dahil hindi naman nila kasalanan kung bakit di sila nakasakay sa eroplano. Dahil sa immigration sila nagtagal dahil sa napakahaba umano ng pila. Bukod dito, isinumbong rin ni Kabayan na sila pa mismo ang pinagbayad ng kanilang revoking. Na ayon kay Kaagapay Kabong kontra, hindi naman daw tama iyon. Dahil hindi naman daw kasalanan ng ating mga kababayan kung bakit hindi sila nakasakay sa eroplano. Kaya nasabi ni Kaagapay Kabong kontra na hindi umano tama ang ginawa ng airlines sa mga OFWs na tinatawag na mga bagong bayani. Ayan po si ate, umiiyak. Ate, para maraman ng at least magawa ng paraan. Anong oras dapat ang flight mo? 11:40 ng umaga. Anong eroplano? Philippine Airlines. Ngayon, maaga kang dumating dito? Anong oras? Dito na kami kaso pumasok kami nung 9. 9 ng umaga. Nung open gate. Nag-open gate march na kayo, 8:30. 9 po. 9. Ano ang nangyari at bakit hindi ka pinasakay ng eroplano? Ate, lapit ka ng konti. Sila po kasi yung nauna sa akin pero magkakasunod po kami sa check-in. Okay. Ngayon sila po yung matagal nakaupo na pero hindi pa talaga sila pinapapasok. Kung baga ako tumakbo na Sino lang. hindi nagpapapasok? Yung po mga staff. Staff ng... Mga nag-ano po ng mga van. Bakit hindi daw kayo pinapapasok? Hindi daw po kasi yung policy nila. Na Na pagka-close na yung hindi na sila pwede magpapasok. hindi ba nagtawag ang Wala mga po kami narinig. Ang nakikita lang po namin yung kung nagtatawag ng China. Nag-iikot po. Pero yung sa PAL, wala namang pinakita. Walang nakita. Pero nung malapit na ako, may tumatawag ng gaya. Kumakawi ako ganun, bigla naman sila nawala. Magkano ang binayad nyo? Ang 14 sa akin, sa kanya 17 na higit. Dapat sagot ng Philippine Airlines yan. Sila pinasagot po sa amin. Ay, grabe naman. Natin itong, hindi tama yung ginawa na, ano nararamdaman mo sa nangyari sa'yo? Masama po sa loob. Nag-shoot sa akin, nag-booking Sa rin po, dito rin po sa office. sa office. Okay, sige ha. Mas maganda na maiparating natin ito sa kinaukulan kasi mali po ito eh. Immigration, sobrang haba, sobrang dami ng tao. Ito, calling Philippine Airlines. Okay? Bakit po kailangan magbayad ang worker ng rebooking na hindi naman nila kasalanan kung bakit sila hindi nakasakay ng eroplano? Imagine niyo yun, paalis na lang po yung mga tao, nagbayad pa dahil hindi po nakasakay ng eroplano na hindi naman nila sinasadya. So, nasa nang hustisya doon? Yung ate umiiyak kanina sa akin kasi ang trabaho niya sa Saudi ay kasambahan. Ayon kasi sa sumbong ni Kabayan, tumawag pa umano siya sa kanyang amo, nakiusap na bayaran ang kanyang rebooking na mahigit 14,000 pesos dahil wala umano siyang pera. Maaaring ikaltas po sa kanyang sahod yun. Walang buong konsuelo ang ating Philippine Airlines sa mga ganyang mga sitwasyon. Asa mga sinasabi nilang Alright. Okay.